sa kayo lahat. Ngayon ay susubukan ko ang performance ng isa kong version ng rocket stove. Ito, maliit lang ito. So ito ang aking rocket stove. Okay, so detachable din itong lagayan ng pinaka patungan ng kaldero. Pwedeng i-detach. Then, ito ang lagayan ng kanyang fuel. Dito ilalagay sa loob. Meron ding sa ilalim. Pwede rin maglagay ng fuel dito. Okay, so testingin ko ang performance nito. Medyo maliit nga lang ito. Kaya ang gatong na gagamitin ko ay itong mga ito. Medyo maliliit lang. Para hindi masuffocate. Mga ganyan lang. Para may hangin pa rin na papasok sa ating rocket stove. Okay, so ngayon ko lang ito susubukang testingin. So una, tatanggalin muna yung pinakapatungan. Tapos maglalagay tayo ng mga kindler. Yung maliliit na kwan. Ito ang ating kindler. So ito yung mga maliliit na kahoy. Tapos gagamit din tayo ng tela, isasawsaw natin sa thinner. Ito thinner ito. Bali, isasawsaw natin dito yung tela o kaya bubuhusan natin ito ng thinner pagkalagay doon. So, para mas maganda, ilalagay muna natin itong tela dito sa ibabaw, sa loob. Ihuhulog natin dyan. Konting tela lang. Then, isusunod natin yung mga kindler o yung maliliit na kahoy para madaling mag-layup. Papasok natin dito. Yun ang magpapapadali ng pagliliyab ng ating gatong. Malalaglag pa. Tapos, buhusan ng kaunting gas or thinner. Konti-konti lang. Para lang magsimula lang mag-apoy. So, tingnan yung ano ka konti. O, ganun lang. Konti lang. Para mag-layup lang. Then, sa ating gatong, maglalagay ako ng mga ilang peraso rito. Yung kasya lang. Mga ganito lang kaliliit. Yung kapasok lang dito sa ating kwan. Sa ating lalagyan. Huwag masyadong dadamihan. Pwedeng pa isa-isa lang o dala-dalawa. Basta't meron pa rin space para makapasok ang hangin. So, ganun din sa ilalim. So, maglalagay rin ako rito. Maski isang piraso lang muna. Tapos dito, may space pa naman. Pwedeng maglagay ako ng dalawa. Kaya lang maliliit lang ha. Ayan, tingnan nyo. Yan, ganyan lang ang posisyon niya. Okay, so pag nakaset na yan, pwede natin itong isara. Ito ang ating panla. Ganon din ang ilalim. Pwede rin isara yan. Then sa taas, nasa ilalim, meron tayong labasan ng hangin. Ito. Pasukan at saka labasan ng hangin. So, ayan. Pwede isasarado yan or pwede ibubukas para makapasok yung hangin na kailangan natin. Okay, so bubuksan muna natin para may hangin na papasok. Okay, so nalagyan na yan ng kindler pati gas. Ngayon, sisindihan ko naman. Lighter o kaya phosphor o kaya konting papel lang. Tapos ihuhulog to roon na lagyan na yun ng gas kaya madali na magliliyab yun. Siya nga pala may mga nakalagay pa ito rito. Hindi ko na tinanggal. Kasi galing pa to sa exhibit. Kaya in-exhibit ko muna dun sa taas. Ngayon ko pa lang to sisimulang testing ng performance. So panoorin nyo na lang kung anong performance na ito. So, sisindihan ko na.
Pag may liyab na yung papel, ihulog na roon. At ilagay na yung ating pinakapatungan ng. Tingnan muna natin kung nagliliyab na. Ayan, nagsisimula na yung apoy. O, pwede na natin ilagay yung pinakapatungan ng kalan. Okay, so babalik na rin ko lang ang camera para mas nakikita nyo maigi. So nakikita nyo, ang apoy ay napakataas. Ang nilagay lang natin na gatong dyan, ito lang. Then sa ilalim, ito lang ang gatong. Isang piraso lang. Di masyado makita. Okay, so kung makapapansin nyo, napakalinis ng binubuga niyang apoy. Walang kausok-usok. So, orasan natin ang kanyang burning time kung gaano katagal. 3 pirasong ganitong kahoy lang ang ating ipinanggatong dyan. So, yan ang performance niya. So, babalik na rin ko lang camera para mas natututukan yung maigi. Okay, ito na ang performance ng aking rocket stove. Ayan, walang usok na lumalabas sa ibabaw. Malinis ang apoy. So, yan lang ang gatong niya. Pero yung itinataas ng apoy, makikita nyo kung gaano kataas. Wala itong blower, walang fan. Then kung gusto nating dagdagan ng hangin, itataas lang ito. Itong lugar na ito. Para magkaroon ng hangin. At saka labasan to ng abo. Pagka kailangan natin ng abo na tanggalin, bubuksan lang ito para lumabas ang abo. Itong lugar na to, ipunan niya ng abo na mga malalaglag galing dito sa ating burning chamber. Okay, so tatanggalin ko na itong baka masunog. Itong pinaka-level. Kasi galing ito sa exhibit. So, yan ang performance niya.
pwede na kayo makapagluto dito kapag kinapos kayo ng gas o silane o gasol. So ito, ang gamit lang ay itong mga panggatong lang na ganito lang. So ayan ang kanyang performance. Yung umuusok na yan na mismo yung pintura. Kasi hindi hindi high temperature ang ginamit kong pintura dyan. Ginamit ko lang yan kasi para lang sa pang-exhibit. Kaya ganyan ang nangyayari. Medyo umuusok yung katawan. Kasi bagong pintura lang ito. Kaya yan, nausok siya. Yun yung pintura. Pero nagpe-perform na maayos ang aking rocket stove. Nakikita nyo naman ang binubuga niyang apoy. Para talaga siyang rocket kung tawagin. No? Wala itong blower. Kahit nakabukas ito, walang lumalabas na apoy dito. Doon lang lumalabas ang pinaka-apoy niya. Yan ang kanyang design. Parang hinihigop yung apoy papunta ron sa burning chamber. Tapos dumidiretso sa ating pinaka-riser. Ito kahit na walang blower, walang paypay, nakikita nyo diretso yung kanyang pagkakabuga ng apoy. Mas maganda ito kaysa sa traditional na tatlong bato na paglalagyan ng sinaing. Imagine ninyo tatlong ganito lang ang ginamit ko dyan. Tatlong kahoy lang na ganito. Kung ito ay gagamitin natin ng tri-stone, pa ganyan, bago sa isindihan, hindi tayo makakapag-produce ng ganyang stable na apoy. So nakikita nyo, napaka-stable ng apoy niya. Maski hindi na paypayan. Yan, walang blower. Dire-diretso yung kanyang pagbibigay ng init o apoy papunta sa riser pataas. So yun ang kanyang pinakagatong. Huwag masyadong pupunuin. Magbigay ng space para sa daan ng oxygen. Ganon din sa ilalim. Ayan, nakita nyo. Isang pirasong kahoy lang yan. Isa lang yan. Tapos, 2 piraso dito. Tapos yan na yung kanyang output na apoy na binubuga. Yan. Bali 3 ganito lang na kahoy yan. Nakita nyo, stable na stable yung kanya. Kapag kinukulang na yung gatong, pwede tayong magdagdag dito. Pwede rin dito sa ilalim. Halimbawa, ilalagay natin ito. Pwede natin itong ilagay dito para pandagdag ng gatong. O kaya, dito sa lugar na to sa ibabaw. Siguraduhin lang na wag masyadong masusuffocate ang ating pinaka-lagayan ng gatong. Kinakailangan meron pa ring space para sa hangin. Yan, pwedeng wag masyadong pupunuin. Iusog natin itong nasa ilalim, hindi kasi naabot ng apoy. Yan, kung mapapansin ninyo, wala ring usok na lumalabas.
malinis yung apoy na nanggagaling dito. Walang usok na nabubuo. Ibababa ko lang ng kaunti dito para nabivisualize nyo. Para nakikita nyo na sabay yung mula sa burning chamber papunta sa riser. Ayan. Ito ay napakatipid. Ilang pirasong kahoy lang ang nilagay ko dyan. Pero stable na stable yung apoy niya. Hindi na masyadong visible yung apoy pero may apoy pa rin yan. Ayan. Nainitan kasi maigi yung aking cellphone kaya nilalayo ko. So yun ay 1 litrong tubig. Tingnan natin kung kaya niyang pakuluin. So, malapit na. Okay, so naririnig ko na kumukulo. Tignan natin kung kumukulo na. Yan. Kulong-kulo na siya. Stable pa rin ang apoy. Hindi lang masyado makita kasi masyado maliwanag. Pero may apoy pa rin yan. Okay, so hanggang dito na lamang muna uli. Maraming salamat sa pagsama. Sana may napulot kayong idea kung paano magawa ng ganito mga klase ng rocket stove o lutuan. Ito yung magagamit na alternative para sa pagluluto natin. So napakaliit lang yan. 2x3 lang yan na tubular. Ayan, napakaliit. 2x3 lang ito na tubular. Lahat yan. Pero kaya niya makapagluto. So ayun. May baga pa rin siya. So maraming salamat sa mga bagong subscribers. Ganon din sa mga sumusubaybay sa aking channel. Until then, init talaga.